Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans, saan mang panig ng mundo ang bakbakan o labanan na nating tatalakayin ngayon. Ito po ay sa pagitan ni Bros Carrington kontra Carlos Castro na kung saan paglalabanan nila ang vacant WBC World Featherweight title. Fight schedule January 31, 2026 nagaganapin sa Madison Square, New York, United States of America. Sa labanan na ito, tayo ay maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis na kung saan doon pa po lamang sa ating gagawing comparison. Detalyado na inyong malalaman kung saan niya ba naging yamado, saan naging dihado itong mga maglalaban. At marami kayong makukuha mga basihan na posibleng makapagbibigay influensya sa inyong magiging desisyon dito po sa naturang suntukan. Pabor ba kayo kay Bros Carrington or dito kay Carlos Castro? Bagamat anong sports page ay naghahayag din po ng prediction, mga idol, nasa inyo pa rin po ang huling desisyon. Bago natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inanyayahan ko po kayo na sana suportahan po dito sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta o sumubaybay dito sa ating munting channel, taos puso po ko napapasalamat sa inyong lahat. Wala po nung Sports PH kung wala rin po kayo mga idols. Simulan na natin ang ating talakayan. Alamin na natin ang mga background dito sa mga kabilang panig dahil yan po ang ating gagamiting referensya sa comparison natin mamaya. At unahin natin sa panig nitong si Carlos Castro. Bilang isang professional boxer, may impresibong kartada itong si Carlos Castro, 30 wins with 14 wins coming by way of knockout, may 3 talo. Ngunit wala pa nito ng tabla. Sa kanyang 3 talo, isang beses nakatikim ito ng technical knockout or knockout. Oo. Height, 5 foot and 7 inches, reach 70 inches, orthodox and stance, knockout ratio 46.67%. Last fight. September 14, 2024, Stephen Fulton ang kanya nakatunggali na kung saan talo by split decision, schedule 10 rounds, itong si Carlos Castro. Experience. Sinuri ko kung ito ba ay dating lumalaban din sa amateur boxing. Bagamat mayroon ako nakita pero hindi po piho kung nakailang laban ito sa amateur fights. So, diretso tayo sa kanyang karanasan bilang isang professional boxer. Mga idol, nakasagupan niya si Stephen Fulton. Itong si Stephen Fulton, naging 2 Division World Champion. Talo siya dyan sa puntusan. Brandon Figueroa, nag-world champion sa super bantamweight. Parang si Fulton lang din. Diyan siya nakatikim ng technical knockout. Luis Pantera Nere, nag-world champion sa super bantamweight division yan. So, 2 Division World Champion din itong si Nere. Diyan siya natalo by split decision. At additional, kalaban din ni Carlos Castro ang ating kababayan na si Genesis Servania. So, mga idol, hindi po mga basta-basta ang tumalo kay Carlos Castro. Mga dating world champion at nag-world champion po ang kanyang mga dating nakatunggali na kung saan ang tatlong iyan ang tumalo sa kanyang professional boxing career. Skills. Boxer puncher ito si Carlos Castro. Pressure, defensive, brawler, counter puncher style. Pero magaling si Castro mga idol sa suntukan na kung saan pinapanatili ang distansya. May husay at galing pagdating sa puntusan. Taglay ang hand speed, liksi, timing at accuracy. Pagdating po sa depensa, masasabi kong average. Hirap ito sa mga agresibo. Sa durability, natalo na sa puntusan, natalo na rin ito sa knockoutan mga idol. So, ang mayroon sa kanya ay ang matinding determinasyon. Hindi na bago para sa kanyang matalo mga idols. So, ngayon sa panig naman itong si Bros Carrington. Bilang sa professional boxer, may impresibong kartada si Carrington. 16 wins with 9 wins coming by way of knockout, undefeated. At kasalukuyang hawak nitong si Bros Carrington ang WBC interim. Oo. Na kung saan po mga idol, may edad lang ito na 28 anyos, height 5 foot and 8 inches na may reach na 72 inches, orthodox ang stance, knockout ratio 56.25%. Last fight. July 26, 2025, nakasagupa si Matthews Hita. Panalo ba yun na most decision si Bros Carrington. Eksperyensya. Mga idol, nag-ugat sa amateur boxing itong si Bros Carrington na kung saan may impresibong kartada sa amateur fights. 255 wins with 31 losses. Oo. Mga nakasagupa naman ni Bros Carrington sa pro fights na kung saan masasabi natin nakapagbibigay din sa kanya ng magandang karanasan ay ang laban niya kay Matthews Hita, Angel Antonio Contreras. Yan pa lamang pong dalawang yan ang masasabi kong
mga dekalibre o medyo kilala na opponent na dating nakatunggali nitong si Bruce Carrington. Skills. All-around boxer. Take note, Black American si Bruce Carrington, mga idols. Skills, all-around boxer, ibig sabihin halos lahat ng galaw mayroon. Pressure, defensive, brawler, counter style. At syempre, dahil all-around boxer, magaling ito sa teknikalan, magaling din ito sa puntusan. May hose sa opensa, at syempre, may taglay na galing na rin pagdating sa depensa, although yan ay ini-improve po lamang sa panig nitong si Bruce Carrington. Taglay ang power, timing, at accuracy. Durability. Di pa gaanong subok ang tibay nitong si Bruce Carrington, mga idols. Pero sa kanyang record as a 16 wins with 9 wins coming by way of knockout undefeated, masasabi natin may tibay. May tibay. Pagka sinasabi naman natin may tibay, hindi sa lahat ng pagkakataon. Nagkataon lang na kaya niyang saluhin ang suntok ng kanyang naging katunggali noon. Okay, dadako na tayo sa ating comparison para detalyado na inyong malalaman ang pagkakaiba sa alyamado, sa adihado, itong mga maglalaban. Parehong American citizen, itong dalawang maglalaban, mga idols. Ranking sa BoxRec. Dito po sa featherweight division, rank 6 out of 1,774 si Bruce Carrington. Si Carlos Castro po, mga idol, ay hindi nakaranking kasi nga po ito po ay inactive. Oo. At dito sa titulong paglalabanan nila, although pareho silang challenger kasi nga hindi naman secondary world champion lang naman itong si Bruce Carrington dahil WBC interim siya. Rank to sa WBC si Carlos Castro. So dito, mga idol, may kalamangan pa rin sa sitwasyon na yan si Bruce Carrington dahil WBC interim talaga siya. Sino ba ang kampiyon dito po sa featherweight division? Si Ray Vargas. Naging vacant po yan dahil itong si Ray Vargas ay nag-champion and resist. Ibig sabihin, pag nais bumalik nitong si Vargas, mga idol, bilang world champion sa featherweight division, sa manalo dito sa dalawa, Carlos Castro or itong si Bruce Carrington, yun ang dapat labanan ni Ray Vargas. Automatic po yan, mga idols. Kung nais makuha ulit ang naturang titulo. So, llamado ng kaunti si Bruce Carrington sa rankings at sa sitwasyon sa laban dahil nga po ay WBC interim siya, rank to si Carlos Castro. Okay, dadako naman tayo sa height, reach, power, kung sino ang may advantage. Mga idols, pasok pa naman sa prime si Carlos Castro, so pareho na sa prime ang dalawang maglalaban. Height, mas matangkad ng 1 inch si Bruce Carrington. Reach 2 inches, lamang si Carrington. Pagdating sa power, lamang si Carrington. May knockout ratio 56.25%, samantalang si Carlos Castro may knockout ratio na 46.67%. Activity fights. Disadvantage po para kay Carlos Castro ang mahigit isang taon na hindi niya paglaban. September last fight niya noong 2024. So, ibig sabihin, noong September noong 2025, 1 year. Tapos, October, November, December. So, ibig sabihin, mga idol, 15 or 16 months na hindi napapalaban si Carlos Castro. Sana walang yun, tinatawag natin na ring rust itong si Carlos Castro. At nang sa ganon, makapag-perform siya ng magandang laban at higit sa lahat ang manalo sa laban. Yun po yun, mga idols. So, disadvantage ulit kay Carlos Castro yan. Experience siya. Kung sa uri ng nakalaban sa pro fights lamang si Carlos Castro. Oo, pero hindi po natin pwedeng maliitin ang eksperyensya ng dating Olympian, dating amateur boxer na si Bruce Carrington na kung saan umaabot sa 255 wins with 31 losses. Parang veterano na rin. Oo, mga idols. So, fair tayo, 50-50 experience ng dalawang maglalaban. Okay. Skills, boxer, puncher kontra all-around boxer, lamang pa rin ang all-around boxer, mga idol. Although hindi naman kalayuan, 55-45 kung i-convert natin sa percent in favor of Bruce Carrington. So, llamado si Carrington dyan sa skills, mga idol. Marami siyang galaw talaga. Okay.
So ngayon, dadako na tayo kung sino ba talaga Liamado. Mga idol, Liamado po talaga si Bruce Carrington. At kung inyo napapansin, marami siyang mga kalamangan. So 60-40 ito in favor of Bruce Carrington. Okay, dadako na tayo sa ating magiging sa ating gagawing prediction dito sa naturang suntukan. Prediction ko po dyan, Bruce Carrington by unanimous decision or split decision or majority decision. So, ibig sabihin, Kuya Dong Sports, wala nang tsansang manalo by knockout si Bruce Carrington. Hindi po. Magbigay din po ako ng round kung anong round posible magawa ni Bruce Carrington in knockout itong si Carlos Castro. Mga idol, 1 to 9. 1 to 9. Oo. Posibleng makuha ni Bruce Carrington ay knockout si Carlos Castro. Lalo na kung ang gagawin nitong si Bruce Carrington is magiging aggressive. Na kung saan doon nahihirapan si Carlos Castro. Na kung saan, kung titignan naman natin ang knockout ratio nitong si Bruce Carrington, 56.25% consider as a power puncher. So, may kakayahang mang knockout si Bruce Carrington sa laban na ito, mga idol. Lalo na kung yung inactivity nitong si Carlos Castro ay iidahin niya doon sa mga later rounds. So, kung saan, pagka inactive ka at pinasok ka sa ring rust, apektado ang buong galawan mo, maging ang stamina, power. Oo, yan po mga idols. So dito sa panig ni Carlos Castro, dahil pumabor nga ako kay Bruce Carrington, maka-upset by decision gamit ang hand speed. Liksi na mga galawan mga idols. Dahil hindi rin naman kilalang knockout artist si Carlos Castro. May chance bang makapagpa-knockout si Carlos Castro? Mga idol, this is boxing, anything can happen. Pwedeng mangyari na makapagpa-knockout win din itong si Carlos Castro, baka later rounds po mga idols. Pero hindi ako gaano kumbinsido na magawa. Pero this is boxing, anything can happen mga idols. Hanggang dito na lamang ito po Dong Sports PH. God bless po sa ating lahat.